ay, ay. Ano ba to? Ano ba to? Hello guys, I am live. I am live. Ano yung nahulog? Ingay. Kamusta? Ano mga kaganapan ngayon? The other day, pinapanood ko yung si Alexander Reyes. Salta siya ng salta against bid ko. Sabi ko, ba okay ah. Pwede na pala. Kasi dati, ano lang ako ng salta tungkol sa box. Yung gumawa ko ng video about box na-restrict yung account ko ng 30 days. Anyway, yan, kwentuhan tayo. Tignan natin, anong balita? Pasok, 5 piso. Lahat ng klase, 5 piso. Pasok. Yan, tignan tayo. Ano gusto yung pag-usapan? Kumusta? Today is September 28, 2023. No, time check 8:26 AM. Sa Pilipinas 9:26 PM. Yan, tignan natin. Ito. Ginawa ko ngayon, nahirapan ako mag live stream sa sa PC. Ngayon, cellphone na ginagamit ko, pero yung sa PC para makakita ko ng mga comments. Para hindi na ako mag-scroll ng daliri ko. Ano ba? Okay ba yung ilaw natin? Ito. Ayan, ganyan talaga yung ring light. It gets in the way. Talaga. Dahil pwedeng pag-usapan Yung ang tawag dito? Yung bagong variant na naman daw. Hindi ko na pinapansin yan Hindi ko na pinapansin, sa totoo lang. Bagong variant. I don't think hindi, meron pa rin sigurong kakagat. May nakita ako mga nagmamas pa rin, mga ilan, no? May mga kakagat pa rin. Bagong variant. Pati nga yung pinapanood kong mga vlogger sa Canada, Sabi nila, ayan, may bagong variant na naman. So, nag-comment ako, sabi ko, ang bagong variant, yung election variant. Kasi mag-election next year. Kaya kailangan lang gawin yan. Tapos, India, India, bakit, pasimuno ang India? Hindi pa. Nung una, sinabi nila nakarating sila sa outer space, di ba? Pero yung pinapakita nilang parang video game yung graphics. Nakakatawa. Hindi nakakatawa nakakatawa. Yun nga yan pa nga yung nagtataka ako sa Pilipinas. Wala pa nga official na bakit parang atat na atat ba? Parang excited na, uy, ulit tayo. Matakot ulit tayo. Bakit ganun yung mga school dyan? Bakit? Wala pang official na announcement wala pang declaration Bakit nag-online class agad? So, hindi talaga yung, alam nyo yung, kaya dati, gumawa na ako dati ng video, sabi ko, hindi lahat ng tao maliligtas mo talaga Yung hindi lahat ng tao matutulungan mong magising, no? Talaga. Given na yon, given na. Kaya nga sabi, 'di ba? A few years ago, yung ex-president ng France, gumawa siya ng libro on Depop, no?
So, paano magbawas ng tao? Ang suggestion niya, no, ang unang matitegi, yung mga tanga. Mga tanga. Bakit daw? Kasi, yung mga tanga, kahit sabihin mo sa kanila yung totoo, pipila pa din yan. Pipila pa. Excited pa siguro. Baka maihi-ihi pa yan sa excitement. No? So, yan. Ang una nilang kakalusin sa Depop agenda, mga tanga. Kahit sabihin mo sa kanila yung totoo, uy, mapapahamak kayo dyan, huwag kayong pumila. Ha? Magkakaroon kayo ng cancer, magkakaroon kayo ng blood clot, magkakaroon kayo ng mga rare diseases. Pipila pa talaga yung mga yan. Sasabihin sa'yo, ikaw puro ka ha? Conspiracy theorist ka ha? Minelcome na po nila agad. Yun nga Eva, wala pa nga Tapos, nagano na agad na. Para bang, naalala ko yung aso ko kanina Pagka na-exit taran-taran na yan, tapos naiihi pa sa sobrang excitement. Siguro ganyan yung mga tao dyan. No? Calling sa mga taga-CDO. Nag-online class na agad kayo. Wala pa nga. No? Wala pa nga No? Grabe. Talagang, parang ganyan. Yan yung sabi ko, no? Hindi, kahit anong paliwanag mo, kahit na sabi, gusto ko tong tulungan, gusto ko ito iligtas, gusto ko siyang gisingin, wala may mga tanga talaga 'di ba? Kaya nga sabi nila, walang gamot sa tanga. Kahit yung yung katangahan, hindi yan sa pinag-aralan hindi yan yung mga kasi kung sino pa yung mataas yung antas sa buhay, maganda trabaho, may college degree, yun pa pala yung napakatanga. Bakit napakatanga? Kita nyo naman, nabalitaan pa lang nila na na may bagong variant daw. Magano tayo ng mga words baka sabihin nyo, mali ang pronunciation mo. Syempre, may iwas tayo sa sa restrictions Yan. So, yun. Nabalitaan pa lang na may bagong variant sa India, nag-online class na kayo? Grabe naman. Grabing katangahan yan. Katangahan na talaga. Naalala ko yung Christian Valerta, cut off na talaga yung mga tanga. Bigyan na lang ng yan nga, sige. Baka nga kailangan natin ng Depop minsan. Minsan naisip ko wag niyo ako sabihin, ano pala to masama. Kasi overpopulated na tayo ng tanga Sobrang dami ng tanga. Hindi lang sa Pilipinas sa buong mundo. Sa US din, daming tanga. No? Araw-araw, hinahatid ko yung anak ko si AJ sa school bus. Sa school bus stop, bus stop. Sa buong sumasakay ng school bus, may dalawang itim na babae na palagi nakamas. Sabi ko, ano to mga to? So, ibig sabihin, yan ang pamilya nila kasi yan ang turo ng magulang nila. Sasakay ka ng school bus, tas nakamask ka. Okay lang yon kung totoo yung virus, pero anong tawag mo doon sa mga kasama mo sa school bus? Ba't yun mga immortal? Wala silang mask, pero hindi namamatay. Tas kayong dalawa lang, nagbukod tangi, magkapatid na itim na babae, malalaking babae, nakamask. Anong mindset? Minsan gusto ko mag-interview ng mga ganyan Basta walang pikunan. Ako rin, hindi rin ako mapipikon. Gusto ko lang malaman kung anong nasa isip nila na mamamatay kayo lahat, kaming dalawa lang maliligtas. Ang tagal lang nga hindi pa rin namamatay. So, ibig sabihin, kayo yung mali. Di ba, guys, process of elimination. Doon sa mga sampalataya sa maskara, kala nyo kayo yung maliligtas, yung mga tanga to, mamamatay ito sa virus. Hindi nga sila namatay Hindi kami namatay O di ikaw ang tanga, ikaw ang mali. Process of elimination Ang tagal-tagal na walang Ang namamatay actually yung mga naggaganyan. At may ganyan. Sila yung namamatay. Di ba? Proven na yan Sila, kung hindi namamatay, muntik na mamatay. Or tumba-tumba. Kaya, I know yung mga kamag-anak ko rin mga kapatid ko na sampalataya sa maskara na sa Pilipinas at sampalataya dito. Hindi na ganun sila ka-aggressive kumontra kasi
Siguro na-observe nila, ba't sila Jason, hindi namamatay. Tapos, nung kasagsagan yan, 2021, ngayon 2020, every year, bumabiyahe kami, nagro-road trip kami. No? Kumakain kami sa restaurant, nagsi-CR kami sa public restroom. No? Actually, nung kasagsagan nito, nung 2020, nag-road trip kami. Tapos nag-camping kami, gumamit kami ng public restroom. Siyempre, dadaan naman yun eh. May dala pa akong Lysol spray noon eh. Nag-i-spray pa ako ng doorknob, ganyan. Kasi ano yun eh. At that time, siyempre, lahat tayo takot. Di ba? 2020. Nag-spray ako ng doorknob. Pag mag-CR ako, i-spray ako yung toilet bowl pag gagamitin ko. Tapos, 2021, teka lang, parang nakahalata na kami. Teka lang, di ba? Kahit pa paano naman siguro, ilang taon na, 2020, 21, 22, 23, almost 4 years na. Hindi ka pa rin nakakahalata. Anong tawag sa'yo? Di ba tanga? May nakita ako nagme-makeup pero nakamas. Di ba katangahan yun? Tama, katangahan nga yun. Ba't ka magme-makeup eh, magmamas ka naman? Wala namang makakita. Di ba? And then ito nga eh. Kanina, the other day, yung kaibigan ko sa FB. Friend ko sa FB pero hindi ko naman talaga friend. Tinignan ko kasi ano siya eh. Ano niya, nag-request siya sa akin ng friend request eh. Nagbigay siya ng friend request. Tapos maraming sampalataya sa kanya. Tinignan ko yung mga friends niya, no? May nagko-comment sa kanya hanggang ngayon yung profile pic naka-mask pa rin. Sabi ko, ano ba to? Parang pinagyayabang niya pa na naka-mask siya. Tinignan ko nga, ang sama pala ng itsura kaya naka-mask. Huwag niyo sabihin mapanlait ako, totoong masama itsura. Yung ilong talagang ganun, sobra. Totoo, alam niyo naman, I call it as I see it. Kaya pala yung iba, gusto rin talaga nagmamask kasi, parang nila yan eh. Wala silang confidence pag yung walang takip yung mukha nila. Pero kaya iling na lang ako, kaya pala hanggang ngayon nagmamask. Siguro kahit walang virus, talaga magmamask to. Ganyan ba naman pagmumukha mo eh. Pinas po ang top. Yan nga eh, bakit ba ang Pilipinas palaging, parang nangunguna palagi sa ganyan. Nangunguna palagi. No? Imagine niyo, proud ba ang Pilipinas na Pilipinas lang ang nag-push ng face shield? Nag-push ng face shield ang Pilipinas, guys. Tapos nakamas. 'Di ba? Ngayon nga, kanina nagbo-browse ako ng YouTube videos mga nagka-camping. Darating sa campsite nakamas. Tapos kakain sila sa restaurant, nakamas. Tapos pagkakain tatanggalin na yung I'm sorry na hindi talaga ako nakatays. Nag-comment ako, sabi ko, para saan yung mask mo? Kasi yung asawa niya hindi nakamas. Siya nakamas. Nag-comment talaga ako. Ayoko ng gulo pero gusto ko rin malaman eh. Yung lalaki nakamas, yung babae hindi nakamas. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko yung gets. Yung logical reasoning behind. Especially kung epidemiology pag-uusapan. So ikaw maliligtas ka, yung asawa mo hindi. Es magtatabi kayo, tas isa lang yung kinakainan nyo. Hindi ko magets. O immortal yung asawa mo. Kaya nag-comment talaga ako, sabi ko, para saan yung mask mo? Hindi ko pa alam kung kaya niya sagutin yon, no? Okay. Yun nga, bakit palagi nauuna ang Pilipinas? No? By the way, this Saturday, magla-livestream kami ni Charles ng Philippine Ricochet Line. Saturday 9 p.m. Philippine time. No, guest namin si Sir Edwin Anyo. Anak ni Secretary Anyo na may-ari ng Top Spot Guns. So, follow nyo kami sa YouTube, Jose Rizal Adventures. Anyway, so yun nga, mga kaganapan ngayon, para bang yung Pilipinas excited na bumalik sa pagmamas, pagla-lockdown, pagtuturok, no? And balita ko wala pa rin, hindi pa rin napapasa yung SB 1869. Alam ko pinalitan na nila yung number na yun eh. Pero ibig sabihin, hindi pa rin, wala pa rin batas na
nagmamandate ng requirement talaga. Hindi talaga yan requirement. And it's sad, may mga nakita ako nagko-comment na, oy, dito sa lugar namin, Gaisano Mall daw, required ang box card. Ba't ka Pilipinas lang nagba-box card? Yeah, Queen Anne, kasi Chinese namumuno sa Pilipinas, kaya lagi. Okay, tama, that explains it. That explains it. That explains a lot. No, guys, yan nga yung sad truth eh. Grabe ang impluwensya ng China sa atin, no? Grabe ang impluwensya ng China sa atin. Kasi maski dito sa US, napansin ko mga Chinese din ang nagmamask, no? Mga Chinese nagmamask pa rin. Syempre yun ang ano sa kanila, turo sa kanila eh. 'Di ba? Kailangan nila magpakalat ng fear kasi sa kanila galing 'yan. It's not gonna work kung konti lang ang natatakot, di ba? Mas maganda marami natatakot. Sa Pilipinas, ganoon din. Alam nyo ba, kahapon kinakausap, inulan po ng sulat ang Senado, baka kaya pending muna. Which is good. Baka, dapat hindi lang sulat, alam nyo, dapat hindi natin, don't let the pressure fade. Dapat palagi may pressure sa Senado. Dapat palagi may pressure sa Senado. Kasi minsan ipapasa nila yan in the middle of the night na wala nakatingin. Ganun lang yung kasabihan. Wala nakatingin. No? Sarap ng tulog mo tapos pinasa na pala pagising mo. Ganun ginagawa ng mga taliwa na politiko. No? Ganun yung mga style nila. Okay. Eto malakas yung impluwensya ng mga inchik sa atin. Okay? The other week, may nabasa akong article na patunayan nila na nag-i-impluwensya daw yung China sa education system dito sa US and so forth. So, ang endgame ng China is world domination. Talagang sakupin lahat, no? Etong US gusto nila sirain, inimpluwensya nila yung mga politiko dito, tuta nila si Biden. Kaya anong ginagawa? 4 lang opposition sa Kamara na didelay yung budget deliberation 2024 national budget. 4 lang ang opposition. So 4 na lang ang hindi nababayaran. Ganyan naman yung mga politiko, alam nyo, para mag-yes vote sila, papadala ng or kakausapin sila, sasabihin, sige, bibigyan ka namin ng budget para sa ganito, yung lugar mo, bibigyan namin ng intelligence fund. Napakalaking kalokohan. No? Naalala ko, di ba, nagpalabas ng commercial sila Sara Duterte, nagcha-Chinese sila. Di ba? Nagcha-Chinese. Tapos si Sara Duterte may intelligence fund. Department of Education, may Intel fund, confidential. Nagtataka, kanina nga, naggugas ako plato, sabi ko, bakit yung mga Pilipino pumapayag ng ganito? Bakit kayo pumapayag na itong taong to na elect sa posisyon, nagkaroon siya ng confidential fund? Department of Education to, hindi naman to military or police. Napakalaking kalokohan. So, pag confidential, hindi nyo talaga malalaman kung saan napunta yan. Busy sa plan sa new narrative lockdown. At syempre, ang pinakamaga, confidential. Confidential nga sabi, pag confidential nga, hindi nyo alam kung para saan yan. Confidential So, ayan na. Pag nag-lockdown kayo, walang pwede lumabas. So, sinong magpapile ng kaso, sino mag-iimbestiga, walang titingin. Walang titingin sa mga record books kasi nasa bahay kayo lahat. Ganyan ang style ng komunista. 'Di ba? China, ganyan ang galawan nila. Confidential fund ginamit para di maimbestigahan ng confidential. Yeah, ganyan ang galawan ng mga Chinese communism ganyan Yan ang endgame yan Yung mga tapos gagalaw pa si Robin Padilla para ma-charter change, para hindi sila maalis sa pwesto. Tapos lahat ng nasa pwesto as is. Tapos yung mga tao, hindi kayo pwede mag-rally, kasi lockdown Nag-gets nyo ba yun? Walang mag-o-audit. Lockdown. Sasabihin sa'yo, lockdown, may virus, may variant na bago. Walang mag-o-audit. Anong gagawin? Tuloy ang ligaya nila. Kuha sila ng mga kung ano-anong fund. Confidential fund na yan. Lahat na lang may confidential fund. Hindi nyo pwedeng i-audit kasi lockdown.
O pagka sasabihin nila, oy, bali pag natapos ng lockdown, meron na naman sila maiisip. Ay, ano yan? ECQ, ECG, GECQ, kung ano-anong CQ gagawin nila para hindi kayo makalabas. No? Ang kawawa dito talaga, nakakawa yung mga kababayan natin na yung kumikita lang daily. Na pag hindi kumita ngayon, hindi kakain. Yun ang nakakaawa. Yung iba, syempre, work from home kami, may laptop kami, okay lang yan. Nagpapadeliver kami ng pagkain. Yung mga artista na nawalan ng trabaho dahil nag-lockdown, nagbablog sila sa bahay, kumikita pa rin sila. Okay lang yan. Paano yung mga naglalako sa tindahan, sa palengke, yung mga nagbubuhat ng gulay, nagbabiyahe ng gulay galing sa probinsya? Wala. Walang kakain. Kaya, tama po, Chinese Communist Party at US elites, kita naman sila. Yan! Yeah. Na-impluensya na yung US. Kaya ako, minsan, ayoko na rin tumingin ng balita kasi nade-depress lang ako. Sabi ko, ano nangyari sa US? Wala na. Palubog na kasi, pinapasok nila milyon-milyon na immigrants. Ang gagawin nila dito, pinapasok nila milyon-milyon na illegal aliens. No? Pinabayaan lang nila. Gagawin nila dito, bibigyan nila yan ng right to vote para makaboto. Ang iboboto niyan, yung mga Democrat, para sila pa rin na nasa pwesto. Ganun yan Kaya minsan, naisip ko, ako na madidepress ka lang pag nanood ka ng balita or tumingin ka sa mga balita, madidepress ka lang sa nangyayari. Minsan, naisip ko, patigasan na lang talaga, no? Kaya yun nga, doon papasok naman yung pagiging prepper ko, no? Kasi kahit papaano, meron akong paghahanda sa mga ganyan. Kasi hindi mo mapapakialaman yan Minsan, okay, nagsasalita tayo, pero yung mga malalaking desisyon, nandun yan sa mga taong nasa itaas mga nasa pwesto. 'Di ba? Sila nagdidesisyon yan Minsan alam mo wala kang magagawa, 'di ba? Pero kailangan natin iput yung pressure. Kailangan hindi mawala yung pressure. Kaya sabi ko, andiyan pa rin yung paghahanda ko. Dapat gano'n, hindi ka pwedeng wala kang backup, no? Hindi pwedeng ngawalan tayo ng ngawa. Dapat at the back of your mind, pag hindi umepekto to, meron tayong ang kawawa po yung simple empleyado na arawan. Yun nga, sabi ko, yung mga arawan lang ang bahay. Kaya last time parang may documentary, si Atom Araulio yata. Yung namamasura, nangangalakal, basurero, sabihin natin. Diba? Hindi raw sila makalabas. Bawal. ECQ, GECQ. Anong kakainin yan? Diba? Yung mga nangangalakal, namamasura. Hindi nga nagkakasakit yung mga yan Pero hindi pa rin nahalata. Excuse me. Diba? Yung mga taong grasa, hindi nagkakasakit hanggang ngayon. Palagi na naging ever since. Nung pumutok tong kalokohan na to, nung scamdemic na to, meron akong dating kaibigan Sabi namin, ba't yung taong grasa hindi namamatay? Sabi, ang sagot pa naman sa akin, sigurado ka hindi namamatay yung mga yun? Baka hindi lang nababalita. Sabi ko, okay, di ba sa California, meron tinatawag na tent city. Andiyan yung mga homeless nakatira. Siguro naman kung namatay lahat yan, nabalita yan. Di ba? Ganun na lang example Ganun na lang example. Hindi siya nakasagot. Alam naman, hindi nila nabalita yon. Namatay yung mga tao dito sa Skid Row, sa homeless encampment. Alam mo, hindi nila ibalita. The truth is, wala talaga namamatay na Ang naapektuhan lang ng virus yung may mga cellphone, may social media, may internet. Kasi, yan lang sasabihin nila magpapalabas sila ng mga si dating kaibigan, sino ba yan? Marami na akong dating kaibigan. Dami ko tinanggal sa buhay ko last year. Yeah. Dami. Kasi, sabi ko, at this age, sa edad kong to, 40 plus, kailangan ko na magbawas ng negativity. Minsan nga, nag-usap kami ng
ng asawa ko tsaka nung kay family friend namin. Ganito talaga sa gantong age, no? Nawawalan na ng kaibigan. Hindi naman sa nawawalan ng kaibigan, no? Nagiging mapili lang tayo ng kaibigan. Ayaw na natin ng bullshit, no? Kung ayaw mo, ayaw. Ganun na. Hindi na yung mga, tsaka hindi, sinasala na natin yung mga fake friends natin, no? Hindi na tayo nagtsatsaga. Wala tayong time. Wala tayong time para magbago ka. Pag nakita ko yung di ko gusto ugali, wala na akong time para hintayin magbago ka, no? Nasa middle age na ako. Hindi ko na hintayin yan. We choose our friends, Ninong, Gerald, no? Yan nga. Wala na tayong time. Wag na tayong, sa ganitong age, mapili na tayo ng kakaibiganin. Diba? So, yun nga. Nung time na yon, gusto niya pa talaga i-defend na baka hindi lang natin nababaltaan na may namamatay na taong grasa. So, ibig sabihin, ever since, wala kang nakitang, doon sa isang street na yun, nakahandusay yung mga wala. Dahil kasi wala talaga. Dahil wala silang social media. Wala silang social media, wala silang Facebook. Diba? Yun naman talaga yun. Sabi ko nga, 2023 na. Actually, malapit na matapos ang 2023. Pag hindi pa ka naman kayo nakahalata na kalokohan lang yung bid ko na yan, talagang kasama kayo doon sa sinasabi kong tanga. Actually, may sinasabi si dyan attorney Gadon Yan. 'Di ba? Kung hindi pa naman kayo dyan kasama kayo doon sa mga tanga, no? Wala matatapos na ang taon, 2024 na, in a few months. Hindi nyo pa rin nahalata. 'Di ba? Ano pa? Yun nga, pati sa supermarket, may nakita pa rin ako nakamas. Diba? Sabi ko, ano yung kinakatakutan mong masarap na interview? Anong kinakatakutan mong virus? Tapos yung cashier, hahawakan lahat yung pinamili mo. O di, cross-contamination na yun. Kung totoo ang virus talaga, guys, usap tayo ng science. Ito ang ayaw ng mga yung science talaga Kung totoo ang virus, mag-stay at home ka, wala ka dapat interaction sa labas. Sinabi ko to at the start of the scamdemic, no? Meron akong nag-video ako sa habang nasa beach ako. Pinatunayan ko, nakapunta kami sa beach. Sabi ko, eto talaga. Etong si Ligaya sa QC. Mukhang gustong saketong nipahat virus. Siyempre, habig sa inyo Ito pala yan. May mga tanga at meron talaga, alam nila yan, pero meron silang intention. May intention yung mga yan. Diba? So, sinabi ko dati, noong 2020, nasa beach ako, habang kasagsagan dyan sa daming natatakot sa Pilipinas. Sabi ko, kung totoo yung virus, dapat walang lalabas. No? Kasi, inaano mo nga yung contamination Walang lalabas. Diba? Dollar, pera talaga yan. 3 taon pero pambubulag-bulagan pa rin. Yan nga Sabi, bakit sa Pilipinas may mga pass yung ano man tawag yan? May apor. Sinisita ng barangay, dapat meron kayong pass para Tapos yung mga nurse or doctor na nag-work sa hospital, anong tawag yun doon? Yung primary, trabaho? Pinapayagan lumabas. Di ganun pa rin, may cross-contamination. Uuwi pa rin yan sa bahay, matutulog pa rin yan doon sa sariling kama, no? Tapos yung asawa niya, masisingot yung buhok niya. Alam niyo ba, nung nagtuturo ako ng nursing, lalo na sa, sa first year, isa sa sabi ko, anong pinakamaduming parte ng katawan natin, no? Maliban sa kamay. No? Kasi palagi tayong humahawak, 'di ba? Maliban sa kamay, yung buhok natin madumi. Kasi para siyang net, no? Sinasagap niya yung mga germs diyan sa ulo nyo. Kaya sabi ko, make it a habit na pag-uwi niyo sa bahay, maligo kayo. Pag-uwi niyo, maligo kayo kasi yan ang nagtatrap ng mga germs sa mga dumi na sa buhok natin. No?
So imagine niyo, no? Nung kasagsagan ng kalokohan na to, bibigyan ng pass yung mga healthcare workers, uuwi, di may dala din silang virus. Well, may dala din sila. So, asan yung science behind? Ba't nyo bibigyan ng pass yan? Bigyan nyo ng pass yan. Ano yan? Nakalimutan ko na yung tawag nyo dyan eh. Yung mga nagdi-deliver ng pagkain, mga, yan, may pass yan. Eh di, ganun pa rin. Kung totoo ang virus, frontliners, yung mga frontliners. Kung totoo ang virus, dapat walang labasan. Walang lalabas. Kasi nga, ang purpose ng quarantine, guys, is to prevent contamination. Cross-contamination, contamination. Ha? Hindi yung, kunyari, magjo-duty ako sa, may pass ako, frontliner. Sabihin ko sa barangay, checkpoint. Frontliner po. Pasok. Uwi. Dala ko na yung virus, kung ano man. Buhok, damit, kamay. Ay, nag-hand washing ka. O sige, damit. Hindi mo naman nililinis yung damit mo, di ba? So, pag uwi mo, sinalubong ka ng anak mo, niyakap ka, contaminated na. Apor. Yan nga, mga apor. Diba? O, sabihin mo, hindi ako niyakap ng anak mo, pero the fact na pumasok ka sa bahay mo, contaminated na yan. So, merong principle of asepsis na tinatawag. No? Principle of asepsis, clean to clean, dirty to dirty. So, ikaw, galing ka sa ospital, you're dirty. Kasi, madumi yung lugar, contaminated eh. So, pumunta ka sa bahay, umuwi ka, which is clean yon kasi wala namang contaminant doon eh. So, dirty to clean. Binayolate nyo na yung principle of asepsis. No? So, hindi ko magets talaga yon. Ba't binibigyan ng pass yung mga ganyan? So, ano yun? So, ang nangyayari guys, ginagamit lang nila yung science pagka pabor sa kanila. No? Sabihin, it fits the narrative. Ginagamit nila yung science. Uy, nakakatakot tong virus na to. Pero pag ginamit mo yung science naman para ma-dispute, hindi nila yung papansinin. Sasabihin pa nung kaklase namin ni Jed na taga-Canada. Anong source mo? Ano ba yan? Peer-reviewed ba yan? Sabi ko, tignan mo lang yung definition nito sa internet. Yeah, they are weaponizing science. Yun nga eh. I get it na yung iba hindi sa medical field. Pero kita niyo yung disparity na pag kailangan nila ng science, gagamitin nila yung science. Ha? Pero pag ginamit mo yung science para ma-disprove, hindi totoo yan kasi eto nga eh. Sabi ko doon sa kaklase namin ni Jed, ano ba definition ng ng box. Anong definition ng box? Tignan mo online. Ang sabi sa akin, ang source mo pala, Google pala ang source mo. No? Source mo, Google. By the way, Google ang tawag doon, hindi Google. Google. Google ang source mo, no? Hindi, yun naman ever since ang definition ng box eh. It provides immunity. Yeah, essential workers. Yeah, isa pa yun. Anthony Evan, yung tawag, mga APOR, frontliner, essential workers daw. No? Pag non-essential ka, hindi ka makakalabas. Pero yung essential workers, labas-pasok. O di may cross-contamination, it violates the principles of quarantine. Quarantine is staying put and walang communication outside, walang link. No? Yun yung science doon. Pero ano nangyari? Bibigyan na lang pass kasi essential worker, ganyan. Di cross-contamination. So ano nangyari? Nagkaroon ng power yung barangay. Comment ng kaibigan natin si Gary, no? Doon niya daw nakita yung power ng barangay. Yung mga taga-barangay, kala mo, Diyos. No? Kasi pagka wala kang mask, yung iba nga, hinahataw pa ng yantok. Hinuhuli. Yun pa, isa pang irony. Guys, pag wala kayong mask, di ba gusto nilang ihulihin? Sa Quezon City ba yun? Or violator ka ng quarantine, huhulihin ka. Huhulihin bakit? Ba't mo huhulihin? Di ba? Ba't di mo na lang sitahin o pauwiin? Or ba't kailangan yung ikulong? Eh di lalong mako-contaminate yun. Kasi
Ito naman yung mga presohan natin, yung mga kulungan natin. Small spaces, yan nga yung iniiwasan eh. Bakit mo ikukulong? Bakit mo ihuhulihin? Yan, sa Quezon City, may mga nag-iikot ng mga taga-barangay. Talaga, shout out kay Mayor, asawa ni Babalu. Yun nga, di ba? Bakit nyo huhulihin? Ikukulong nyo? Ayaw nga natin ng small spaces eh. Di na-violate nyo na naman yung principle ng epidemiology, contamination. Kung may kasama yun na ibang tao doon, contaminated na. Di ba? So, huwag kayong papayag na pag may mga ganyang checkpoint, huhulihin. Sitahin nyo, magbigay kayo ng mask. Dapat yung kung talaga ang intensyon ng gobyerno, lalo na yung barangay, is matulungan ng population. Pag nakakita kayo ng walang mask, bigyan nyo ng mask. Hindi yung huhulihin nyo, hahampasin. May na-videohan, hinahampas ang kahoy. Tapos, tinitikitan, magbabayad. Wala lang ang pambili ng mask yung tao eh. Wala nga pambili ng mask. At that time, napakamahal ng mga mask. Wala kang pambili ng mask, tapos titikita mo pa, meron kang bayaran mo yan. Wala kang pambili ng mask eh. Magbabayad pa ng ticket. Jason Alandag, mas lalo magkakasakit ka dyan sa Bosal. Alam mo guys, meron din ako isa pa dating kaibigan, nagtataka sila, bakit palagi sila may ubo? Meron mga yung kakilala na ganon. No one rules when no one obeys. Di na valid. That is true. Meron ba kayong kakilala ganon na nagtataka sila bakit palagi sila may ubo? So happen, yung same mask na ginagamit nila, hindi nila nilalaban. Iniiwan lang nila sa kotse. So mga tao dito, di kotse. So, iniiwan lang nila sa kotse. So pagka susuot na lang ulit. Alam nyo ba yun? Tayo, mag-explain tayo na. Sa document scenario, search nyo sa Google, the SPARS pandemic. Okay, it says there, it will release the narrative October 17, 2025. Galing sa Pinas ang virus. Okay. Hindi na ako maso-surprise. Panalo palagi ang Pilipinas eh. Pag tungkol niya sa bid ko na yan eh. Panalo palagi, nakikipag-unahan eh. Yun nga yung dati ko kaibigan, yung pamilya nila palagi may ubo. Yung mas na ginagamit nila na tela, niiwan lang nila sa kotse. Tapos pag uwi na sila sa bahay, iwan nila yan. Tapos pagpasok, nakamas. Same. Alam nyo ba, may konting tayo, yung katawan natin, meron tinatawag na normal flora. Nag-build up yung bacteria sa masya, Jeremy Salvador. Ito, yung katawan natin may normal flora. Laway natin, meron niyang bacteria, no? May bacteria talaga sa katawan. Normal yun eh. Hindi na tayo ina-attack kasi tayo amo niya eh. Di ba? Ganun yan, normal flora. Pero once na lumabas sa katawan natin yan, hindi niya na tayo makikilala, no? So yung virus or bacteria, virus, or whatever na organism na lumabas sa'yo, like umubo ka, sa mask, pwede niya na tayo atakihin kasi hindi niya na tayo kilala. Nasa labas na siya natin eh. Yun ang tinatawag na normal flora. So, pag ganon, tapos para siyang petri dish na pag hindi niya nilalaban, hindi niya nililinis, dumadami yan. Alam mo naman, inubo mo siya, ganon pa rin siya bukas? Hindi, masipag yung mga yan magpadami. Mabilis dumami ang mga bacteria, germs, viruses yan. Mabilis sila magpadami. No? Ganon. Kaya, nagtataka sila bakit ubo sila ng ubo. Hindi ako nagsalita. Bakit? Hindi nyo naman ako tinatanong Diba? Yung sabi minsan ng ate ko pag hindi ka nila hinihingi yung opinion mo, huwag ka magbigay kasi nagmumukha kang nakakainis din yung mga ganun, diba? Sige, alam ko yung, pag tinanong nyo ako, alam nyo naman nurse ako, ba't di nyo ako tinatanong? O di sige. Mabuhay kayo sa ganyan. Kasi, yun nga, sampala tayo sa bid ko. Alam ko naman, hindi ko rin sila makukumbinsi kahit explain ko sa kanila Diba? Ano magagawa? Ang kinukumbinsi ko, guys, yung mga tao na may gustong malaman, na gustong matuto, no?
Yun ang kinukumbinsi ko. Pero yung solid na nakarinig lang ng bid ko, yuko agad. Ay, hindi mo na yung mababago. I'm sure may kilala kayo mga ganyan. Mapapaaway pa kayo pagka tinry nyo kumbinsin yung mga yan. No? So, mas maganda na ganun. So, yun nga, no? Plus, lalo sa mga bata, may studies na yan na i-impede yung oxygen delivery nila. Kasi alam niyo pag bata, andyan yung yung growth and development. Kailangan biglang nagpapalaki sila eh. Kaya sabi natin, di ba, growing boys, growing girls. Pagka minamaskara, minsan naawa ko. Di ba? Maliit pa lang, nakamaskara. Kinukulang talaga sa oxygen. And then may isang video, di ba? Yung anak niya, CNN host ba yun? Yung anak niya? Nagkaroon ng problema sa speech. Kasi, yun nga, palagi nakabusal. Di ba? Ganun lang yun. Looking back, noong 2020, CNN na naman. Ito na naman si Sanjay Gupta, yung resident doctor nila. Naglagay sila ng autosat sa finger. Tapos nagmask siya. Tignan, wala naman daw pagbabago. Wala naman daw pagbabago. Yung oxygen level daw niya, ganun pa rin. Di ba napakalaking kalokohan nun? Di ba tayo kahit wala tayong autosat na device alam natin nahihirapan tayo humingi pag nakabusal tayo Common sense will disprove yung narrative ng CNN. Yung CNN yun, di ko makalimutan to si Sanjay Gupta milyonaryo na talaga to. Siguro ang dami ng binayad dito. Ibig sabihin, doktor ka, tapos ganyan ka, magsalita. And sadly, sasabihin ni Meta nga, misinformation ka. Ako nga kaya, di ba sabi sa inyo, kaya nga nabigyan ng strike ako sa YouTube medical misinformation ang reason. Medical misinformation daw sinasabi. Sabi ko, anong medical misinformation sinasabi nyo? Ngayon nga lumalabas na yung totoo, but very quiet sila. Ngayon, pag lumabas yung totoo, hindi naman nila aaminin, mali. Kaya, hindi ko iniisip na itong YouTube na to babawiin yung strike sa akin na medical misinformation daw ako. Lumalabas na nga yung totoo Ang dami ngayon, mas maingay na yung mga tao, mas gising na yung mga tao. Mas gising na. No? About mask na yan, about ganito. Kasi, hindi mo pwedeng itago yung mga sudden deaths. Hindi mo pwedeng itago. Hindi mo pwedeng itago yung mga heart attacks na bigla na tumutumba. And yung mga yon, they have something in common. Meron sila nito. Yun ang hindi mo kaya itago Ang ginagawa nila, di ba? Abangan nyo, di ba? Sabi ko, 24 oras. Tumaas na naman po ang bilang ng nag-positive positive yan. Pero anong ginagawa? Nagba-basketball, nagmumukbang. Positive kasi yung test nila flawed Hindi naman talaga yung nakadesign pang test na may sakit. Sabi nung inventor ng PCR test, ang purpose niyan is for research, palalaking lang pag may talagang ma-magnify niya lang daw pag may mahanap na kahit kalit-litang organism. Mahanap, sabi niya, kung may gustong hanapin dyan sa test na yan, mahanap mo. Kasi pinapalaki niya Diba? So, yun. So, flawed ang PCR test. Hindi ko pa na-share sa inyo, Hindi ko alam paano ko i-phrase Noong 2021 yata, yung anak ko na nagka-college, na nakatira na sa Austin. Yung Austin, napaka-liberal Yan ang liberal capital of Texas Dahil yung mga taga-California, dyan nagsiksikan. So, yung university niya, liberal din. Requirement ang negative bidco test. Nag-cramming pa kami. Sabi ko, saan maghahanap ng ang hirap nung time na yun. Ang hirap magpa-schedule. Out of stock palagi yung mga test kits. Kasi lahat Diba? Tapos nirequire ng mga university. May nakita kami drive kami Tapos, alam nyo ba yung mga nagmamando dun sa drive-thru, hindi naman mga nurses
Hindi naman mga nurses, hindi nga medical field eh. Mga ordinaryong tao lang na binigyan lang nila ng instructions. Doon ko nga nakita na wala talaga to. Talagang kalokohan talaga to. 'Di ba? Tapos binigay lang sa amin yung test kit, umalis na. Drive-thru to, binaba yung window. Binaba yung window kasi sa anak ko yan eh. Sa side, passenger side. Binigay lang sa kanya yung test kit, tapos umalis na. Hindi man lang niya tinignan kung paano i-administer. So sabi ko, oh, sige, read the instruction. I-swab daw sa cheek. Ano ginawa ng anak ko? Sinwab niya dito. Sabi ko, okay, anong ginagawa mo? I-swab mo sa loob ng cheek mo. Dito yung sinwab mo. Sabi ko, hindi, kaya yung sinabit, binigay niya. Bibigay mo, nakapack na ulit. Babalik mo, ano. So, ginanyan niya sa cheek niya. Hindi ko sa misis ko, alam mo ba si Tantan nag-swab test? Ganito ginawa, ganyan niya rito kasi sa cheek daw. Cheek nga, totoo naman. Sabi doon sa papel eh. Swab on your cheek. Di tawan-tawa yung misis ko. Sabi ko, baka mamaya, negative siya sa bid ko. Positive naman sa acne. Tawa kami ng tawa. So, parang hindi seryoso yung test eh. Yun ang gusto ko ipunto. Kasi kung talagang gusto mo yung, yung gusto mong makita gusto mong maging reliable yung test, you will see it through. Kung ikaw yung nag-administer, babantayan mo yan. Di ba parang nagpapadrug test kayo? Kulang na lang, panoorin mo paano umihi, di ba? Ganun dapat. Ibig sabihin, babantayan mo, titignan mo kung talaga baka pinapalitan niya lang o ganun. Siya, binigay lang sa amin yung test kit, tapos umalis na. Tapos nung tapos na, saka binigay lang namin. Ganun, wala silang Hindi nila alam kung tama yung ginawa nung Buti naman, negative. Siyempre, dito sinwab ng anak ko eh. Sa tigyawat niya, dito eh. Ang gagawin, napaka-vague nung instruction para sa isang non-medical personnel. Di ba? Sabi lang, swab sa cheek eh. Wala namang Tapos yung nagbibigay ng test, iniwanan lang kami. Di ba? So, hindi mo kung talaga, kung seryoso sila or, kasi may budget din kasi yung mga test na yan dito eh. Mayaman kasi Amerika eh, kinuha yan sa budget. Unlike sa Pilipinas, ikaw magbabayad, di ba? Ikaw magbabayad. Mahal-mahal pa naman. Dito, kinuha yan sa budget ng Amerika, kaya libre lang. Kaya bayad pa rin yung mga testing center na yan. Regardless. Meron pa isang napanood akong video na yun nga daw, pag ikaw na-admit ka sa ospital, yung ospital babayaran na dahil may pondo para sa bid ko, di ba? Pag positive ka sa bid ko. Tapos ikaw babayaran ka din, so babawas sa sa bill mo or babayaran yung bill mo kasi may budget para sa bid ko. Pag ikaw namatay, dapat ang cause of death bid ko rin para may budget din diyan. So parang ang nangyari daw, parang sinuhulan mo sila para i-positive ka nila. Yun lang yun eh. Sinuhulan yung buong system, yung healthcare system para mag-positive. Diba? Sino ba naman ang kukontra na lalo-lalo na kung may-ari ka ng ospital? Diba? Bibigyan kami ng pera? I don't know pag 11,000 yata nare-receive ng clinic dito or hospital. Dollars $11,000 per bid ko. I don't know. Meron sila nakukuha pera from the national government. Budget yan ng gobyerno. So, ganun nga basically sa Pilipinas, PhilHealth, 'di ba? Pagka may sakit ka, bid ko yan kasi may budget. May budget. Kaya sabi ko sa inyo, ang tawag dito, yung isa sa mga nakita kong post sa Pinoy Prepper na group yung lola daw niya na-admit dahil nabalian ng kamay. Alam niyo sabi ng ospital, bid ko daw. Nabalian ng kamay yung matanda. Totoo to. Kala nyo, kalokohan. Meron pa nga ako na balitaan na aksidente, car accident Tapos positive sa bid ko. Na aksidente nabangga yung kotse. Grabe.
Yan, sabi ni Gerald, may schoolmate tayo pre na nag-work sa isang private hospital. Mayroon talaga incentive. Oxygen tech. Yeah, so lahat may incentive. So, in-incentivize nila ang bid ko. No? In-incentivize, may incentive ang ospital, may incentive ang pasyente kasi wala ka nang babayaran eh. Oh. Baka nga may incentive pa yung doktor eh para siya mag-diagnose. 'Di ba? Any testing kit po ay libre pero Bechin ay may bayad. Testing kit may bayad. Bechin libre. Kaya mas pinili ang libre. Only in the Philippines. Joanne. Ed Food Station. Yun nga eh. Grabe, 'di ba? So in-incentivize nila, no? May incentive. Para meron na aksidente sa car at motor, bid ko. Yun nga, aksidente, kotse, tapos sasabihin bid ko. So, yun nga guys, 2024, almost there. Ilang buwan na lang, 2024 na. Yung makakapanood ng video nito na hindi naniwala, hindi ka pa rin ba nagigising? Hindi ka pa ba nakakahalata? Ha? Bakit nakakita ka ng maraming tao walang mask, hindi naman namamatay? Walang box, hindi namamatay. No? Doon sa nagtatanong, meron din nakakilala sa akin kung may box daw ako. I identify as such. Para wag niyo na akong tanongin. Yan ang uso dito sa Amerika eh. Kung ano yung ano yung feel mo, yan daw. Diba? I identify as a woman, I am a woman. Yan ang ginagawa nila eh. I identify as such. Para separate topic, kapag nategi daw at pumayag i-declare na with bid ko, 80 to 100,000 pesos. Yan sa Pilipinas. Yun nga, dito yata, alam ko, dito, $11,000 dito eh. $5 to $11,000 ang natatanggap. No? Pagka, So, naka-incentivize. So, bakit ka pa kung ikaw doktor, bakit ka pa magda-diagnose ng ibang sakit? Yun na pala, may budget dito eh. Baka mamaya, hindi mabayaran yung PF ko. Pagka diniagnose ko to ng pneumonia or diniagnose ko to ng pang sakit, bid ko na lang. Mababayaran pa ako. Sadly, hindi lahat ng doktor, pero may mga doktor na ganyan. Dati ako medrep, so marami tayong mga kaibigang marami tayong mga kaibigang doktor diyan. Yeah. Pagka yung mga times na nakahente pa ako, may mga kaibigan talaga ako ng mga doktor. Sinasabi talaga nila sa akin yung totoo. 'Di ba? Ano ba? Meron newborn baby nagkasakit, need RT-PCR test bago i-admit sa ospital. Megan Cortez Lasit. Grabe, no? Ako, I am proud to admit si AJ, 11 years old na siya this year. Pinotektahan ko talaga siya against dyan sa pagsundot-sundot sa ilong. No? Pinotektahan ko dyan mula nung napanood ko yung video ni Lynn Agno na may mga carcinogenic agents yung chemicals na ginagamit nila. Pinotektahan ko talaga. Alam niyo naman guys, kung may anak kayo, may stage talaga sila dinadaanan na palagi sila nagkakasakit. So, palagi sila nagkakalagnat. Yan, ganyan. Nung 2021, 2020, tapos 2021, every year. Ngayon nga, 2023, hindi siya gaano. Pero nagkasakit pa rin last time. Pero yun yung mga times na yun. Nataon pa na kasagsagan ng bid ko. 2020, tsaka 2021. Ang dalas siyang magkasakit. Kasi, ganun talaga. Growing yung mga bata, nag-a-adjust yung immune system nila, nade-develop. Okay? So, pinotektahan ko siya, ibig ko sabihin, sabi ng school, para makabalik yung anak mo, kailangan negative test sa bid ko. Or, mag-quarantine siya ng 10 days. Sabi ko, di 10 days, quarantine. Hindi siya, tuwa pa nga si AJ, hindi siya pumapasok eh. Ganun talaga. Minsan isa-sacrifice mo eh. May mga nababasa ako talaga mga comments. Sir, kasi requirements sa school, requirements sa trabaho.
although kanya-kanya sitwasyon yan hindi ko kayo, I'm not gonna judge you, no? Pero at the end of the day, pag natapos to lahat, tanongin yung sarili nyo, worth it ba? Worth it ba? Diba? Meron kaming dating kaibigan dito Ultimo yung mga anak niya. Nagtatrabaho siya sa Methodist Hospital. Buong pamilya niya, pinabox niya, pati mga bata. Ngayon, naglalabasan na yung totoo. Tanongin yung sarili nyo, worth it ba yun? Diba? Worth it ba? Kaya dati pa natin sinasabi, paano kung kami yung tama, mali kayo? Paano mo papahigop yung pinasok nyo sa katawan nyo? Diba? Pamela Duran, hello sir, kumusta? Kumusta din? Gerald, ako pa rin ang 0.01% ng 822 head count. Hindi natuklaw. Di sila nagsawa daily, pinapadala sa group chat namin. 'Di ba? Tanungin nyo lang yung mga natuklaw na paano pag lumabas yung totoo na mali kayo, kami yung tama. Paano nyo papahigop yan? Ano yan? Dumidikit sa DNA. Alam niyo yung mRNA para siyang software daw Computer, hardware. Software, yung program. Nare-reprogram. Kaya nga kumakalat last time yung mga videos about zombies. Tapos, pagtatawa na, wala ka pala zombies, tanda-tanda mo na. Wala ka pa rin yung mga ganyan-ganyan zombies. Kasi kung kayo, man of science kayo, dapat, kung ikaw di-disprove mo, dapat meron ka rin ebidensya. Hindi pwedeng tatawa ka lang. Dapat meron ka rin ebidensya. Hindi pwedeng ako lang hinahanapan mo ng ebidensya. No? So, yun nga, yung friend ko sa FB na sampalataya sa box, inad niya ako as a friend, tapos minessage niya ako. Respetadong tao to sa prepping community. Minessage niya ako, sabi niya, bro, anong possibility ng zombie? Paano magkaroon ng zombie? Sabi ko, ganito lang yan, sir, ganyan. Di ba yung mag-research kayo ng, yung example ko lang yung at that time, yung rabies na virus. Yung rabies virus kasi, pumupunta yan sa brain. Doon yan nanganganak, nagpapano. So, pag naapektuhan yung brain ng tao, hindi na siya yung siya. Iba na siya. Nangangagat na siya. Tapos kung sino yung makagat niya, may rabies na rin. Sabi ko, what if i-weaponize nila yung rabies virus? Ibig sabihin, kung ang incubation period niya is 7 days, 1 week, gawin nilang 10 seconds. Incubation period. Diba? May basis yung yung World War Z. May scientific basis yung World War Z ni Brad Pitt Na pag nakagat, binibilang siya ng 1 to 10, di ba? Kasi doon, nagiging full-blown agad. So, what if, sa technology ngayon, i-weaponize nila yung rabies virus? Na, imbis na 1 week bago mag-manifest sa katawan, 10 seconds. Kaya nagbibilang siya, di ba, nung nakagat siya. Natalsikan siya ng dugo. Pumunta siya doon sa gilid ng building. Sabi niya, I got the blood. Sabi niya, hinihintay niya kung mag-turn siya, tapos tatalon siya. So, yun. Okay, so, ibang aspect naman to, yung, wala na, tama si Dr. Susharit Bakdi, para kang naglagay na isang balding ink sa water system. Hindi mo na maalis yan. Yun nga guys, yung paano mo matatanggal yung ganito na tinusok sa'yo? Hindi mo maalis Kasi dumidikit siya sa DNA. Yun nga, balik tayo sa zombies, no? Yun yung aspect, rabies virus. Sa technology ngayon ba, nagdududa pa rin kayo na hindi nila kayang gawin yon? Na i-manipulate nila yung rabies virus, gawin nilang 10 seconds ang incubation period. Kaya nila. Diyos ko, gabi ng technology. Minsan, ginawa na nila, hindi pa lang nila nire-release what more, ito yung approach naman na mRNA, na DNA mo babaguhin niya. Kaya, nung 2021, 2022, may mga post may mga sumasagot sa Pinoy Prepper na, ba't kami na ganito naman, hindi naman kami naging zombies, ha. Hintay ka, di ba sabi ni Bill Gates, 2 to 3 years.
no? 2 to 3 years daw lumalabas yung sintomas. Hindi natin alam, no? Kasi ano ba ngayon? 2023. Bakit hindi pa rin nila na-isolate yung imaginary na virus? Yun ang tanong. Bakit di pa rin kayang gawin niya? Rabies kasi nga, anti-rabies pa lang ngayon, hindi na 25 shot kagaya nung alam natin dati. Tama, kaya nilang gawin yan. Marami po kami client, halos lahat vaccinated. Kung hindi stroke, ang daming may sakit. Talaga. Yun nga. Guys, majority ng kakilala ko nagkakasakit. Minsan ito guys pag hiningan kayo ng ebidensya, yung obvious na lang. Lalayo ka pa, ba't si ganito? Nagkasakit. Ako, hindi ako nagkakasakit. No? Yung the other day nga, pinapanood ko yung mga vlogger sa Canada, no? Ay, naaalam sila kasi may bago daw virus sa India, kasi mas malala daw, kasi daw last time nagka-bid ko daw sila. May betchin sila ba't sila nagka-bid ko? So usually ang nagkaka-bid ko yung may betchin. Ako, wala akong unvaccinated ako. Never ako nagka-bid ko. Kahit nung nagkatrangkaso ako last time. Wala. Yung misis ko, nagkatrangkaso din siya. May test kit kami. 3 ginamit ng test kit. Puro negative. Sabi ko, ba sinasayang mo yung Sinasayang mo yung test kit. Kasi baka expired na yung isa Kasi libre lang naman yan Pinapadala sa amin. Ginamit niya. Bakit? Kasi daw yung mga kasama niya, ilang beses na nagka-bid ko, no? Sagot ng hospital yung leave. Wala, pahinga lang sa bahay, bayad. Bayad pag bid ko positive ka. Siya, ilang beses na nagkakasakit, negative sa bid ko. Kaya, I don't know. Meron, ang theory namin dyan, guys, wag kayong mawala ng pag-asa kung may makakapanood sa akin na may betchin, no? Ang theory ko dyan, kung umabot kayo ngayon 2023, no? September 28, 2023, naswertehan nyo siguro yung lottery ng betchin. Kasi, parang may particular batches lang sila na Baka yung iba dyan, ang tawag doon, distilled water Alam niyo sa pharmaceutical industry, 'di ba? Meron silang controlled, tapos meron silang may controlled group, meron sila yung isang group na talagang bibigyan ng gamot. 'Di ba? And kung naniniwala kayo dun sa theory natin na Depop, hindi naman nila gustong patayin lahat ng tao. Gusto lang nila magbawas. Ang tanong, ikaw ba yung nakachamba ng ganyan? Ng swerte na hindi pang Depop yung nakuha mo? Baka distilled water lang. Pwede. Or pwede hindi rin nag-react yung genes mo. Ang theory ko dyan, may particular DNA silang hinahanap Yun talaga yung ansama. Yun talagang kabibigay pa lang, talagang bagsak na. No? Yung Muslim vlogger, mahirap na, hindi ko na mahanap yung video Dinilit kasi ni YouTube Muslim vlogger, 1 million followers yun. Tumumba siya mismo doon sa vaccination center, tas namatay in a few minutes. Tapos ito, yung kaibigan ng misis ko, yung asawa, nung nabetchinan sa California, no? Na parang na semi-paralysis, na paralyzed daw or natumba to the point na naihi sa salawal, naihi sa brief. Ganon siya katindi. Hindi nakapag-drive, hinatid sa bahay. And yet, hindi nila pinopost yun. Siyempre, alam nyo, sampalataya sila. It will go against the narrative na masama ang ganito. So, hindi nila pinopost yun. Pero nakachat ang misis ko, nabanggit niya. So, I'm sure ganyan, may mga kaibigan kayo na ganyan, na may nangyaring adverse reaction sa kanila, pero hindi nila binobroadcast. Kasi it will go against the narrative. Kasi nga, sampalataya sila ang SEA,
SAEs po ay may short term na 1 to 2 years, 3 to 5 ang middle, at 6 to 10 years ang long term. Pwede po ito mamana dahilan po sa dugo dumadaloy. Depende po sa lakas ng natural immunity system ng isang tao. Tama. Ang masaklap nito, hindi sinabi sa mga tao. Yan, hindi sinabi sa mga tao. No? Pag nagpa-betchin kayo, pwedeng mamana ng anak nyo yan. Kasi nga, di ba sabi ko, para siyang software program ng DNA nyo. No? Kaya kawawa. Abangan nyo na yung mga next generation na babies. May mga sasabihin naman ng rare cases o rare diseases yan na namana. No? And it's sad. Minsan nakakalungkot din isipin na wala ka nang magagawa. Nasa loob mo na eh. Nasa loob mo na eh. Sabi nga ng isang follower sa YouTube palagi ako nagpipreach about this pero nagpa-betchin pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi rin siya makalabas. Hindi siya makapunta sa mall. Hindi ko maintindihan. Sabi nga ni Lynn Agno ipagpapalit mo yung pamamasyal mo sa buhay mo. Yung pagkain mo sa labas, ipagpapalit mo. Diba? Sometimes, tanongin niyo yung sarili niyo ano yung priorities. The other day, nagkukwento kami ng mga kaibigan ko, no? Kumusta yung anak ko? Sabi ko, okay naman, minomonitor ko si AJ. Si AJ, matalino yung anak ko. Kahit hindi ko sinasabi sa kanya, naririnig niya siguro pag nagsasalita ako. Alam niya about yung sa betchin Sabi ko kasi sabi ko sa kanya, mag-homeschool ka na lang. Ayaw niya. I don't want to. Sabi ko, why? Because I always shout daw. You always shout when you teach me. Kasi ako magiging teacher niya Okay, pero kidding aside, minomonitor ko kasi naka-receive kami ng letter na kailangan daw updated ang box record ng mga bata, ganyan. Sabi ko, pag na-require nila yung bid ko, ipupull out ko yung anak ko. Pupull out ko yung anak ko pag na-require nila yung bid ko. Sabi ko sa inyo, ang tagal ko ng pinotek. Minsan nakakapagtaka di ba? Kunyari, ang tagal ko ng pinoteksyonan, ilang taon na, di ba? Hindi ko nga pinapasundot sa ilong, tapos ngayon, papa-bid ko, Hindi. Di ba? Hindi pwede. Sayang lang din. Kaya, yung iba nagtataka, may mga kamag-anak, yung kapatid ko, nabuhay sila ng 2020, 2021. Nung 2022, nagpa-box sila. Sabi ko, ano ba naman to mga to? Hindi nga kayo namatay noong 2021 Tapos nung mid-2022, nagpa-box. Ang rason is hindi makalabas. Diyos ko po. Ay, nako. Anthony Evan Cruz, dati yung myocarditis rare. Ngayon, yung normal na. And it's extra rare kung sa bata ang myocarditis. Extra rare. Talaga, ano yung consider na bata? Yung below 40 years old, bata pa yan. Hindi dapat inaatake sa puso ang below 40 years old. Diba? Nagpipik pa nga lang tayo ng 30 natin 30s natin Pero makakabalita kayo ngayon, below 20 na heart attack. Yung kaibigan ko, diba? Si Alvin. Meron sila dyan sa probinsya nila. 14 years old. Paano nangyari yun? Nagde-develop pa yan. Malakas pa yan. Ganyan. Sa out of 10 vial po, 3 po yung saline at 7 po yung pamatay na lason na contain nito. Anliturok po, kaya kung yung placebo, yung una, 2 booster mo, hindi mo na alam kung iba sa pangalawa, pangatlo. Guys, yan yung Ewan ko kung nabalitaan nyo, nung unang pumutok na available yung bid ko na betchin, may isang pharmacist dito sa US, sinira niya yung mga box. Sinira niya. Ngayon, kinulong siya. Ngayon, may mga nagko-comment din na, kaya kinikilabutan ako Does he know something we don't know? At that time, 2021, patapos ng 2021, sinira niya yung mga vaccines. Tapos kinulong siya.
So, ibig sabihin, may alam siya. Bakit niya gagawin yun? May alam siguro siya. At that time, hindi pa tayo fully aware, no? Hindi pa tayo fully gising. Kasi, di ba sinasabi ko sa inyo, fear is a good motivator. Pag may fear, kahit anong ipagawa sa'yo, gagawin mo. Kahit against logic, gagawin mo. Kaya, noong time na yun, maski kami, nag-iingat kami. Ayoko rin magmagaling. Wala naman talaga ako alam eh. Di ba? Kung ano lang yung binibigay nila sa ating impormasyon, yun lang. So, pag lumalabas ako lang ang nag-grocery sa amin, naka N95 mask pa ako. Nung kasagsagan nito, yung talagang yung kasagsagan nila, yung grocery dito, naglilimit pa ng mga tao, nililimit pa, 3 lang ang pwede mong kunin per piece, mga ganon. Tapos hindi sila nagpapasok na hindi nakamas. Ako naka-gloves pa. Tapos pagdating namin dito, yung mga pinamili ko, hinuhugasan namin, pinupunasan namin bago ipasok sa rep. Yung kaibigan niya namin, yung mga groceries nila sa garahe nila, doon nila nililinis bago ipasok sa bahay. Kasi hindi natin alam eh. Di ba? Pero 2021 yun. Nakahalata din kami. So, I'm sure yung iba dito makakahalata din. So, actually, there's no placebo, mababa lang dosage or higher dosage. Pwede rin. Kaso, mas malaki yung chance na may placebo eh. Mas malaki yung chance na may placebo. Kasi, ganito yan, no? Abi ko nga, ang goal naman talaga nila is depop. Hindi nila talaga iwa-wipe out. Parang, hindi rin natin masabi, no? Basta yun lang ang theory ko. Yun lang ang theory ko, na may halong placebo. Pwede nga 7 out of 10, yun yung lason, 3 placebo. Pwedeng 3 ang lason, 7, hula lang. Kasi paano ba natin mapapatunayan to? Diba? Pero ito, based on personal knowledge, yung mga kakilala ko, hindi lahat may adverse events nung nabigyan agad. Doon pa lang makikita mo na eh. Bakit merong nabigyan, parang wala lang? Ha? Nabigyan, parang wala lang. Parang wala lang sa kanila. Pero merong iba nabigyan talagang tumutumba. Sa upuan mismo. Ha? Yung isa ko rin kaibigan dito na nakatira sa Spring, Texas. Hindi niya rin binroadcast na paralyzed siya temporarily. No? Naihi daw siya sa salawal niya. Tapos, ang nakuha naman niya, Moderna yata yung sa kanya. Na-paralyzed daw siya. Naluha pa siya. Kasi akala niya permanente na, hindi daw niya talaga magalaw. 1 oras. 1 oras daw. Pero meron ako makakilala, nabigyan, wala lang. Nabigyan lang. So, doon ako, yun ang educated guess na may halong placebo. Kasi hindi lahat may adverse events eh. Yun lang sa akin. No? Russian roulette, tingin ko, may placebo. Kasi palusot din nila yan para pag nagkahanap pa, masabi nila na may tamang trial. Yeah, that's true. At saka kailangan, kailangan nila ng backdoor, kailangan na may palusot. Sabihin nila, contaminated yun, yung napunta sa'yo, or bad batch. Bad batch. Kailangan ganun eh. Hindi pwedeng lahat, kasi pag lahat, pag nagkaroon ng investigasyon, kumuha ng sample, huli agad sila. Kailangan meron lang silang ito, wala naman, May bad batch, may good batch. Autoimmune system is unique for every person, kaya iba, hindi agad tinatamaan. Pwede ka yun. Hindi. Kasi, yan eh. Kahit iba-iba ang immune system natin, our immune system acts the same way. Na pag may foreign material, kailangan nila mag-react. Yan, tama. Pagka meron silang foreign body na na-detect, kailangan nilang mag-react. Kahit hindi yan bidco, kaya iba-ibang injection na dati yun ang definition ng vaccine eh. Kailangan nilang mag-react. So, ang reaction dyan is swelling, fever, normal reaction eh. Pero ang problema, yun nga eh, yun ang normal reaction. Pero yung iba, bakit grabe yung reaction? May paralysis. No?
Yun ang, I don't know, hindi, sabi ko, speculation, we are free to speculate. Hindi naman talaga natin kayang, ano yan patunayan. Mas marami placebo kung lahat titigukin, wala na sila kokontrol. Jeremy Salvador. Yan din ang naisa-isip ko. Parang mas marami placebo. Parang mas marami placebo. Kasi nga naman, kailangan meron silang, alam mo, pyramid yan Sila yung nandito sa tuktok, konti lang. Tapos kailangan pa rin ng worker sa baba. Di ba? Kung gusto nila ng ginto, kailangan pa rin may magbimina ng ginto. Di ba? Hindi pwedeng mas madami yung elite, tapos konti ang workers. Hindi pwede. Eto guys, ano lang to discussion lang to. Pwede naman tayo mag-speculate Educated guess. Di ba? Hindi pwedeng mas marami yung elite, konti ang workers. Hindi pwede. Ang mangyayari dyan, pyramid palagi. Mas marami yung nasa baba, kumakayod araw-araw, tapos nagbibigay ng pera dun sa taas. Yung taas, konti lang sila. Hindi sila pwedeng mas madami yung nando sa taas Hindi talaga, it's not gonna work. Di ba? Wala na magtatrabaho. Kukulangin sila ng luho nila. Di ba? So, mag-agree ako doon. Kaya na mas marami yung placebo compared doon sa Kaya, wala sila tagaugas ng puwet. Tama! Wala. Kailangan nila yun They need us. Kailangan nila ng common na tao. No, kailangan nila ng aliping na mamahay. Aliping sa gigilid. Kailangan nila yan Ito, educated guess, kukwentuhan lang tayo. Kasi hindi naman talaga natin pwedeng patunayan unless meron tayong lab na dadissect natin yung 'Di ba? Ang problema, yung dito, FDA, yung FDA compromise na din. Matalino sila Kinontrol nila lahat, pati yung FDA, yung mga mga nagche-check. 'Di ba? Kinontrol nila pati yung mga fake checkers, kinontrol nila. Tama nga naman, sino pa kukontra? Lalo na pag nahawakan mo daw yung media. Nakakatakot pala pag nakontrol mo yung media. Sinimulan niya ni Rockefeller Yung pamilya ng Rockefeller, hinawakan nila yung dyaryo. Sila ang una nagpakalat ng fake news. Malaking magagawa, mababago mo ang buong mundo pag na-control mo ang media. Kaya itong Meta, yung Meta nga, yung Google, yung YouTube, pare-pareha sila. Pag nagsalita ka against the V, i-delete ka nila, i-restrict ka nila, di ba? So pag wala nagsasalita, sabi ko dapat yung mga tayong magising, dapat meron tayong alternative Paano tayo magko-communicate? Kasi through this discourse or yung conversation na ganito, na na i-enrich natin yung knowledge ng isa't isa. Ako rin may natutunan din sa inyo, Kung kayo may nakukuha dito sa video, may nakukuha din ako. Sa Pilipinas, basta may PhilHealth positive, laki po kasi ng fund na makukuha ng mga doktor sa hospital. Yun nga 30,000 ang bill ng tao, pero pag ilalagay nila bid ko, kasi may fund, ang makukuha ng hospital at doktor, napakalaki. Ganon din sa US, lahat yata worldwide, ganyan ginawa nila. Diba? Ganyan ginawa nila. At the end, sasabihin nila, uy, ang bansa natin, ang laki na ng utang, kailangan nyo magtrabaho ulit, parang dito sa US, ganyan. Lumaki na yung utang dito. Diba? Wala Yung mga nakaupo. Ito kasi, meron percentage na mention ko na to Meron kasing percentage na, 20% gising. Diba? Parang 20% tulog na tulog, or hindi, 20% gising, 20% yung mga masama na alam nila to. So meron pang 60% na tulog. Ang problema, itong mga tulog ayaw magising. Kung magising sana sila, matatalo natin sila, matitigil na tong kalokohan na to. Ang problema, itong 60% na tulog, ayaw nila magising kasi mas komportable, ayaw nila mag-isip. Minsan, sinasabihan niya ako ng ate ko Sinabihan ako ng ate ko dati, sabi,
Kung magbablog kasi, yung ano ka lang, yung mga magaganda lang i-vlog mo, yung masasaya lang. Ayaw na ng mga tao makarinig ng mga ganyan. Di ba? True naman, no? Pwede naman na mag-vlog na lang ako sa YouTube ng mga prank. Mag-sexy na rin ako, magsayaw-sayaw. Di ba? Pero, it's not in my nature na, na ganun. Di ba? Minsan minsan siguro, mas madali na sumabay ka na lang sa agos na, iba, puro prank video na lang ginagawa, or puro comedy video ginagawa. Anong gagawin? Kalimutan mo na lang yung totoo at the back of your mind na, ganito ang mangyayari sa future ng anak ko. Ganito na nga. Which is nakakatakot. Pag inisip niyo, kung meron kayong anak, which is nakakatakot. Nakakatakot for a parent, no? Para sa isang magulang na katulad ko. Paano pag iniwan ko na yung anak ko, namatay ako? Kaya niya ba? Kaya niya ba labanan yung nangyayari sa mundo? Baka hindi. No? So, nakakatakot din. Mas madali sumabay talaga sa agos na magbulag-bulagan ka. Sabi nung dati ko rin kaibigan, na vlogger, sabi niya, kasi huwag kang magbablog about politics and mga controversial topic. Kasi very divisive yan mahahati Very divisive daw. So, anong gagawin? Magbulag-bulagan na din ako. So, di ba sabi ko sa inyo, 20% ng gising, 20% yung masama, 60% yung tulog. So, yung 20%, babawasan ko pa, sasali pa ako dun sa tulog. Para sunod lang ako sa agos. Sorry. Yun na yung naging ko Kaya minsan, nakakalungkot pagka nakita ko yung income ko sa'yo, ang baba, hindi na talaga to Tapos, yung subscribers, hindi na rin nag-grow. Ganun talaga. Anong gagawin? Diba? Sabi nga ng mga Amerikano, it is what it is. Ito yung pinili kong path. Ito yung pinili kong path. Diba? Pero from time to time, gumagawa ko ng ibang videos, nag-shooting ako. Bakit? Kasi, prepper mentality, yung gray man mentality rin. Hindi ka pwedeng obvious na, ito, palaban tong si Jason. Mapipinpoint ka. Dapat, choose your battles. Hindi ka pwedeng sugod ka ng sugod. Na kahit tabak lang ang hawak mo, susugod ka. Nakapaa ka, hindi. Dapat isipin mo. So, the best way possible talaga. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. So, kailangan ma-disseminate. Kailangan magising natin yung 60%. May 20, 60. Dapat magising natin yung 60%. Kasi this will only stop pag mas marami yung gising. Mas marami ang tulog, di sige. Nipa virus naman. Kahit kung ano bang ridiculous name ilagay nila dyan, meron pa rin talaga dyan may susunod pa rin dyan. Kasi nga, di ba sabi ko, mas marami yung tulog. Kasi itong 20% na gising na katulad natin, tayo ina-outcast. Hindi na tayo iniimbita sa party, hindi na tayo iniimbita sa mga outing, hindi tayo iniimbita sa kainan. Kasi walang box yan, tapos conspiracy theorist yan, outcast. Hindi tayo iniimbita sa family reunion. Hindi tayo kasama sa group chat nila. Kasi pinapasama nila tayo Diba? So ikaw, anong gagawin mo? Sasama ka na lang sa kanila? Magbubulag-bulagan ka? Or itutuloy mo yung ginagawa natin para makapaggising tayo? Kahit kalahati lang nung 60%. It's up to you. Minsan dyan natitest yung karakter ng isang tao No? Mas madali ba yung ipagpapalit mo ba yung temporary convenience sa habang buhay na pagsisisi. Alam nyo guys, ito yung natutunan ko, sinashare ko din sa mga kaibigan ko. Guys, yung regret, yan yung mga bagay na hindi mo ginawa. No? Yung mga bagay na gawa mo, kahit pangit yung nangyari, learning experience yan. Sabi nga ni Chot Reyes. May matututunan ka pa rin dyan. So, minsan hindi ka nagre-regret. Ang nire-regret mo, yung hindi mo ginawa. Diba? Yan sasabihin, sayang, sana pala. Ginawa ko na lang yun. Sayang, sana pala, sumama na lang ako doon sa rally dyan sa harap ng Senado.
Sayang, sana shinare ko yung video ni, ni Jason. Minsan andun yung regrets eh. Wala yung regrets sa ginawa mo. Kasi sa ginawa mo, kahit pangit yung nangyari, may natutunan ka. Learning experience yan. Sa susunod, di ko na gagawin. Pero hindi ako nagre-regret, hindi ako nagsisisi. Natuto na ako, mas magaling na ako ngayon. Mas mature na ako. Eh, yung hindi mo ginawa, sayang. Sana ginawa ko. Yun ang regret. Mare-red tag ka. Yeah, tama. Pag isa ka dito sa mga gising, mare-red tag ka. Anong gagawin? Di ba? Anong gagawin? Kala nyo ba kayo lang ang nakaranas ng pang-aalipusta, pang-aasar? Ha? Marami tayo. Ako rin. Kami nga, meron kami dating grupo ng mga Pilipino eh. Ako inaasar, ako inaalipusta nila eh. Papatamaan nila ako. And alam ko, nag-uusap sila behind my back. Alam ko, gumawa sila ng group chat behind my back na hindi ako kasama, na pinag-uusapan nila ako. Alam ko yun. Diba? Pero ang gagawin ko, diba? Hindi ko pwede pagpilit ng sarili ko. Ayaw nyo, diwag. Kaya sabi ko sa inyo, diba? Hindi lahat ng tao maliligtas. Hindi mo kaya iligtas lahat. Kahit gusto mo siyang tulungan, gusto kitang tulungan eh. Gusto kong Hindi eh, ayaw eh. Ayaw makinig eh. Anong gagawin? Anong gagawin mo kung ayaw makinig? Wag na si Chat Reyes, marami na siyang mali. Well, iba, nasabi ko lang yun. Pero sikat kasi si Chat Reyes sa ganun. Okay? Walang politics ha. Yung kay Chat Reyes kasi, parang old school na masyado si Chat Reyes. Dapat nga, iba na maging coach. Anyway, madalas po sa akin yan, pero nasanay na, fighting lang. Yun nga eh. Nasanay na, pero kayo, eto, ang ina-address ko dito, may mga bago tayo sigurong na nagising na akala nila nag-iisa sila. Hindi, madami tayo, madami. Yung iba nga, sabi ko sa inyo, ito si Jed. Meron kaming kaklase na taga-Canada eh. Kala mo, ang galing-galing eh. Mini-message pa kami na, oy, geng. Hindi, sabi ko, sige i-screenshot ko tong chat natin. Kasi hinahanapan niya pa ako ng peer-reviewed. No? Anong peer-reviewed? Sabi ng miss ko, siguro nagmamasteral to. Gaya magsalta yung mga nagmamasteral eh. Kailangan peer-reviewed. Pero sabi ko, basic lang eh. Kahit hindi ka matalino eh. Ano ba definition ng box? Definition of a box is to provide immunity. Naging immune ba kayo? Hindi nga eh. Kayo pa nga yung may mga big ko eh. So it goes against science. Ang ginawa nila, pilitan nila yung definition ng box. Sabi nila, pag nagpa-box ka daw sa bid ko, sabi nila, hindi ka magkakabid ko. Mali na yun kasi may mga nag-positive. Di sige, binago nila. Hindi, pag nagpa-box ka, magkakabid ko ka pero hindi malala. Hindi, may mga may mga malala nga eh. Okay? Sabihin na, binago na naman nila. Hindi, pag nagpa-box ka, magkakabid ko ka, magiging malalang pero hindi ka mamamatay. Hindi, may namatay nga eh. May mga namamatay nga na may bid ko eh. Sige, ganito na lang. Pag nagpa-box ka against sa bid ko, magkakabid ko ka, magiging malala, mamamatay ka, pero hindi ka pupunta sa impyerno. Baka pati yun maniwala kayo. Diyos ko, binago nila ng binago hanggang mag-fit sa narrative nyo. And napakalaking kalokohan. Sabi ko nga, ilang buwan na lang, tapos na ang 2023, gising-gising. Gising-gising. Diba? Tama, pagiging gray man, saka kailangan din yun. Make yourself highly valuable. Weapon din yun. Yeah, pwede tayo sumundot from time to time. Sundot tayo from time to time. Pero hindi ka pwedeng balandra dyan na, ito si Jason, may sinabi na naman. Ito na, i-delete yun na yung account niyan. Tingnan nyo nangyari kay Rendon Labrador. Na-delete yung social media niya. Experimental V po ang Bechin. Yan. Tama. Kaya salitang experimental pa lang mag-isip na sila. Nawala po sa kanila, sa term, nawala ang common sense. Nawala naman talaga. Sabi ko sa inyo, magaling na motivator, magaling na motivation ang fear. Kahit yung dati kong kakilala, kasama kong CI,
nurse na nagmasteral, MSN. Hindi pa nakontento, nag-PhD pa, nag-doctorate. Nag-doctorate siya, no? Tapos ngayon, pupunta sa beach, naka-mask, naka-face shield. O, asan ang common sense? Diba? Hindi talaga sa antas ng tao eh. Yung napag-aralan eh, hindi rin yung antas ng buhay. Kasi may kilala ako, sobrang yaman, pero ganun pa rin. Ay, meron pala akong dating friend sa FB, tinanggal ko na rin eh, nalibadbaran ako eh. Pinakita niya yung video niya na may kilala ba kayong gano'n? Meron silang binayaran, mayaman. May binayaran sila para i-disinfect yung bahay nila. Binibidyo niya pa, uy, binidisinfect. Sabi ko, napakalaking kalokohan nito. Yung mga dumating sa bahay nila naka-suit, tapos naka-mask, no? Ini-spray-sprayan yung buong bahay. Bakit? Ganun kadumi yung bahay mo? Ganun kadumi yung bahay mo? Ha? Hindi mo naman nakikita yung ini-spray nila eh. Hindi mo rin alam eh. Parang pwede rin placebo yan eh. O, di ba? Pwedeng tubig lang din na ini-spray nila. Hindi mo naman alam eh. Di ba? Nagbayad ka pa. Tinitingnan pa nila kung lahat ba may ginagawa, nililinis. Di ba? Mayaman yon. So, hindi mo rin talaga masusukat yung intelligence, yung common sense sa antas ng estado sa buhay. Grabe. Napakalaking kalokohan. Ano yun? Sino yun? Katrabaho ko yun dati sa Unilab. Ano ko. Kapag nagpatuklaw ka, meron kang donut, makakaburakay ka pa. Di ba meron silang makakasama ka pa sa raffle ng house and lot. Makakasama ka, may mga dito nga may nagpa-raffle pa. Ay, libre donut nga dito. Tapos, basta may mga parapol-rapol pa, di ba? Saka nakalimutan ng mga tao, ang katawan din natin may natural flora and fauna, mga iba't ibang bakterya. Normal flora natin yan eh. Kaya nga dati umiinom ako ng alkaline water. It's good kung maganda sa katawan nyo. Pero dun na-realize ko, yung body talaga natin, ang galing. Kaya niya mag-adjust, no? Kung highly acidic ang iniinom mo, nag-a-adjust siya, nag-ano siya ng alkaline pangontra. So pag alkaline, magre-release siya ng acidity to reach homeostasis. Talagang pantay. Nag-a-adjust ang katawan natin. Similar with bacteria, pag may na-introduce na bacteria, kaya labanan, viruses, ganun. Unless overwhelming. Sasagutin ko na yung mga kumukontra. Bakit tayo nagkakasakit? Kasi overwhelming eh. Sobrang dami yung bacteria na dumating. Hindi kinaya ng immune system mo. Doon ka nagkakasakit. Doon ka bumabagsak nga. Kaya sabi nila, higa mo na yan. Pag hiniga mo, in a few days, di ba, gumaganda rin ang pakiramdam mo. Kasi nakaka-recover yung immune system mo eh. Isang bagsak, ang dami sa namakmak na bacteria. Na-overwhelm yung immune system mo. Sumama pakiramdam mo. Pero pag pinahinga mo, increase fluid intake ka, kailangan mo ng fluids. Kasi our body is 70% water eh. Nade-dehydrate tayo, lalo na pag may lagnat, nag-evaporate. No? Kaya nagda-dry lips nyo, pag may kasakit kayo, nade-dehydrate tayo. Kaya inom kayo na inom. Makaka-recover din yung katawan. Diba? Unless talaga, ibang klaseng Pamela Duran, very well planned ng Vetchin kasi bago nila sinagawa sa masa ay bumuo sila ng mahusay na group sa lahat ng aspeto ng media, politicians, government, banks, industries, all aspects. Yan nga, na-mention ko na to dati. Na ang talino ng gumawa nito kasi malamang na nagplano sila sa isang table, matatalino sila eh. Kailangan natin ng politician. Kailangan natin psychologists, number 1. Psychologists, psychiatrists. Bakit? Kailangan i-anticipate natin kung ano iisipin ng mga tao pag nag-release tayo ng virus. Ano yung next na gagawin nila? Ano yung coping mechanism nila? Ganyan. Kaya ang talino nila. Number 1 na, very sinister. Yung word ko, sinister. Nag-include sila dito ng mga psychologists, psychiatrists. Alam nila paano mag-isip yung masa eh. Alam nila magiging reaction natin. No?
Magaling pagkakagawa ng tao, agree, immune system lang ang kailangan. Yung movie nga ni Angelina Jolie, yung wanted recovery sa mga bugbog, pahinga lang, ganon. Gaya, tama. Una pa rin nyo, although, syempre, science fiction, no? Nagpahinga lang sila doon sa tubig na, ano, gumaling din yung katawan. Tayo naman, di ba? Usually, pag nagpahinga tayo, gumagaling naman tayo. Talaga. Joanne, meron po sa amin birthday party bago pumasok ng bahay, kailangan mag-spray ng alcohol sa buong paligid at halos maligo ang katawan sa alcohol, nag-spray sa lahat ng bisita. After 1 week, lahat may sakit. Oh, grabe. Nakita ko, nag-EDC yung mga tao sa Pilipinas, mga prepper, may alcohol bottle, may spray bottle, alcohol. Para saan yan? Para saan, guys? No? It's okay. Ano yan eh, ganito yan. Baka sabihin nung kumukontra sa akin, sabihin niya, bakit hindi ba yan makakapatay ng ng mga organisms? True, makakapatay. Kaso, pag yung mundo mo, nakafocus na sa takot na yan, lalo mong finifeed yung narrative. Lalo nila tayong makokontrol. Lalo nila tayong paglalaruan. Lalo nila tayong lolokohin. Kasi, sumusunod ka sa kanila. Normal hand washing lang, maliligtas ka na. Maligo ka lang bago ka matulog. 'Di ba? Siyempre magpatuyo ka ng buhok. Basta ganon. Bakit kailangan mag-spray-spray? Yun nga, sabi ko sa inyo, parang tanga nag-hire pa sila na mag-i-spray, magdi-disinfect ng bahay nila. So ganon din yun, yung kinakwento ni Miss Joanne, no? Birthday party, nag-i-spray ng mga bisita. It's okay kung totoo yung virus eh. Kung totoo yung virus, okay lang. Hindi totoo. Di mo kakantanga. Pag nag-look back ka, mukha kaming tanga, no? May pa-spray-spray pa kami. Ngayon, pinaligo na yung alcohol. Kaya nagkakaubusan ng alcohol sa mercury drug. Lahat nag-i-spray ng alcohol. Normal hand washing lang. Sige, hand sanitizer. Sige, talaga naman madumi ang kamay kung ano hinahawakan eh. Pero kung yung mindset mo na maliligtas ka dahil nag-i-spray ka ng alcohol, yeah. Meron pa nga, 2021, hindi tumigil, nagbabasketball kami dito kahit may bid ko. Merong lalaki dumating last week sa basketball. Sabi ko, ay pare, matagal ka namang nagbabasketball. Hindi lang ako nagpunta rito nung bid ko. Sabi ko, nagpa-basketball kami nito nung panahon ng bid ko kasi scam ang bid ko eh. Nagulat siya. Sinabi ko harap-harapan, hindi kami magkakilala. Scam ang bid ko, nagpa-basketball kami dito eh. So, yung mga ganun, di ba? Yung mundo mo, pinaliit mo na kasi sa takot mo, iba na yan. Kaya sabi ko, dyan pumasok yung mga psychologist, psychiatrists. Pinag-isipan nila yan. Anong isipin ng mga tao. Yan ang ginagawa nila na tabletop exercise is a script for pandemic scenario. Yeah, meron silang the word is sinister. Napakasama nila para gawin yan. It just so happen na tayo magising. Yun lang yun lang napansin ko. Tayo magising, tayo lang yung mga nag-uusap. No? Yung 60% na tulog, wala yan. Ayaw nilang marinig. No? Nakita, okay, sinare na yung video na to, ayaw nila i-click. Bakit? Kasi meron din yung psychology niyan eh. May comfort kasi na ayaw mong malaman yung totoo. Kasi matrabaho, masakit malaman na nagmukha kang tanga, masakit malaman na aminin na mali ka. 'Di ba? May comfort kasi sa Rachel Alejandro eh. Bulag sa katotohanan eh. Ayaw niya na malaman pa na mayroon ng iba. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan, mahal ko. Mas maganda daw maging bulag na lang sa katotohanan. Kasi may comfort in not knowing. No? In denial, sabi ni Gerald. No? Yan ang problema dito sa 60% na tulog. Ayaw nilang malaman. Ayaw talaga nilang malaman. Hindi mo na sila niyaya mag-rally. Alaga, mag-rally lang sa Senado. Hindi. Gusto ko lang malaman mo kung ano yung ayaw pa. Hindi, ayoko na yung mga ganyan. Ayoko mga ganyan-ganyan. Yung masaya lang. Masaya lang ang pag-usapan natin, Jason.
Mga jokes lang. Joke ka naman dyan. Ayaw malaman to. Bakit? Kasi nga, eto sinasabi ko. Sabi ng miss ko sa akin dati. Yung kamag-anak namin dito, penrangka ko kasi. Nurse siya na nagkaroon siya ng blood clot. Sampalataya din sa video yun. Basta yun, penrangka ko siya. Tapos, sabi niya, grabe ka naman, bakit mo naman dinaretso? Sabi ko, ano ba maganda? Painful truth or or comforting lie? Ano gusto mo, magsinungaling ako? Yung misis ko, kino-comfort niya. Na, sabi niya, kumain ka lang maraming gulay. Ganyan. Sabi ko, ano ka ba? Bakit mo siya binibigyan ng false hope? Hindi naman nag-grow ang hindi nag-grow ang nerves. So, pag nasira ang nerves mo, yan na yan. Hindi yan nag-grow kahit kumain ka na isang truck na gulay. Ganun yung misis ko eh. Ayaw niya magsabi ng ayaw niya matakot or masaktan yung sasabihin. Ako, diniretso ko talaga eh. Sabi ko, nagka-damage ba yung brain mo? Sabi ko, nurse naman siya eh. Diba? Buti ko hindi siya nurse. Magdadahan-dahan ako ng salita. Diniretso ko siya eh, kung nagka-damage siya sa brain eh. Kasi alam ko, pag nagka-damage yan, hindi na yan babalik sa dati. Yung misis ko masyadong, sige, magbakasyon ka lang, doon makakain ka ng gulay. Binubulong, kahit kumain ka isang truck na gulay yan, hindi na yan babalik. Ay, nako. Blood clot, one of the adverse effects of experimental B. Yan nga, blood clot. Para talaga silang mga nasa capsule sa Matrix, parang si Cypher. Yeah, si Cypher. Panoorin nyo guys yung Matrix na part 1. No? Si Cypher, yung kasama nila na kalbo, habang kumakain siya ng steak, sabi niya dun sa kalaban, yung agent, sabi niya sana, hindi ko na lang nalaman yung totoo kasi eto, mas gusto ko yung ganito, kumakain siya. No? Yung gusto nila yung dati, nabubuhay sila sa takot, hindi sa katotohanan. Yan guys. Kaya ako minsan, pag may magsasabi sa akin, sabihin mo na diretso. Mas maganda, sige, masaktan ka na ng mabilis lang kaysa yung ilang taon na pahirapan ka. So, yung iba siguro hindi nakaka-relate sa gano'n. No? Mas maganda yung isang beses lang na masaktan. Sabi, prangkayin mo na ako, diretsahin mo na ako. Kaysa ilang taong kalokohin, ilang taong ang magsinungaling sa'yo. Mas masakit yun pag nag-look back ka. Pag nag-look back kayo, no? Nasayang yung 2 taong, sabihin mo, 2 taong ko, kisinungaling ka pala. Sana diniretso mo na lang ako nung una. Ay, ganun lang yun. Para bang pag nagtatanggal ka ng band-aid, mas maganda raw mabilis kasi yung daan-dahanin mo pa. Maramdaman mo. No? Ignorance is bliss daw. Kaya nga, mas gusto nila maging ignorant. Anyway, so mahaba na tong video na to. Tatapusin ko na. Pag kumustahan lang ako, sabi ko, I want to get back into live streaming, no? Lalong-lalo na may mga bagong kaganapan ngayon. Kailangan natin magsalita. And hopefully, mabawasan yung 60% na tulog at nagtutulog-tulugan. So that's it guys. Magandang gabi sa inyo, no? Thanks for watching. Bye.